Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, "Paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga naliligaw na tupa ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso." "Totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon." Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay kulit. Mga kapatid, may mga pagkakataon ba sa buhay mo na paulit-ulit ka nang nananalangin pero parang walang nangyayari? "Lord, pagalingin mo siya. Lord, ibalik mo ang anak ko. Lord, tulungan mo akong makaalis sa problemang ito. Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon. Lord, hanggang kailan?" At ang pinakamasakit, parang tahimik ang Diyos. Hindi naman masama ang hinihingi natin. Minsan nga, hindi para sa sarili natin ang ipinagdarasal natin, kundi para sa anak, sa asawa, sa magulang, kapatid, o isang taong mahal natin. Pero bakit parang walang sagot? Sa Ebanghelyo ngayon, may isang babaeng nakaranas mismo nito. Isang babaeng Kananeya na hindi kabilang sa bayang Israel. Ngunit nang marinig niyang naroon si Jesus, lumapit siya at nagsumamo, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin." Ang anak niyang babae lubhang pinahihirapan ng demonyo. Napakaganda ng sinabi ng babae. Ang anak ang naghihirap. Pero ang sabi niya, "Maawa po kayo sa akin." Ganyan magmahal ang isang ina. Kapag nasasaktan ang anak, nasasaktan din siya. Kapag umiiyak ang anak, umiiyak din siya. Kapag hindi niya kayang iligtas ang anak niya, handa siyang lumapit, magmakaawa at gawin ang lahat para lamang sa minamahal niya. Marahil may mga nananalangin din ngayon na ganito. Hindi para sa sarili, kundi para sa isang taong mahal mo. Ang dala mo kay Jesus ay hindi lamang isang problema. Dala mo ang isang pangalan. Pangalan ng anak mo, pangalan ng asawa mo, pangalan ng kapatid mo, pangalan ng kaibigan mo. At araw-araw mong sinasabi, "Lord, maawa ka sa kanya." Ngunit narito yung nakakagulat sa Ebanghelyo. Hindi siya sinagot ni Jesus. Isipin mo yun, nandun na si Jesus, nakalapit ka na, nagsumamo ka na, umiyak ka na, pero tahimik siya. Ito rin ang karanasan ng maraming nananalangin. Hindi naman tayo agad nawawalan ng pananampalataya dahil may problema. Ang mas mahirap ay kapag ang problema ay sinabayan ng katahimikan ng Diyos. Kapag walang sagot, kapag walang pagbabago, kapag minsan ay parang lalo pang lumalala ang sitwasyon. At doon pumapasok ang tukso na isipin natin, baka hindi ako naririnig ng Diyos. Baka hindi niya ako pinapansin. Baka wala nang saysay ang panalangin ko. Baka hindi niya na ako mahal. Pero may mahalagang itinuturo sa atin ang babaeng Kananeya. Ang katahimikan ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng Diyos. Tahimik si Jesus pero naroon siya. Hindi pa siya sumasagot pero nakikinig siya. Hindi pa nakikita ng babae ang himala, ngunit nasa harapan na niya ang gagawa ng himala. Minsan kasi gusto nating paniwalaan ang Diyos dahil may nakikita tayong ginagawa niya.
Ngunit ang mas malalim na pananampalataya ay iyong kaya nating sabihin, Panginoon, wala pa akong nakikitang sagot, pero naniniwala pa rin ako. Hindi ko pa nauunawaan ang ginagawa mo, pero nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Maging ang mga alagad ay tila nainis na sa babae dahil patuloy siyang sumisigaw. Hiniling nilang paalisin na siya. Parang sinasabi nila, Lord, ang kulit naman ito. Kanina pa sumusunod, kanina pa sumisigaw, paalisin mo na. Pero hindi umalis ang babae. At napakahalagang bahagi nito ng kwento dahil may mga pagkakataong hindi naman Diyos ang nagsasabing sumuko tayo eh. Mga tao ang nagsasabi sa paligid natin, tama na, wala nang pag-asa, hindi na magbabago yan. Matagal mo nang ipinagdarasal yan. Pero ang pananampalataya ng babaeng ito ay hindi nakadepende dun sa sinasabi ng mga tao. Nakatingin siya kay Jesus. Alam niya kung kanino siya lumapit at alam niyang si Jesus lamang ang kanyang pag-asa. Hindi siya umalis, halip lalo pa siyang lumapit. Lumuhod siya sa harapan ni Jesus at nagsabi, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Napakaikling panalangin, walang mahahabang salita, walang komplikadong paliwanag, isang pusong desperado lamang na nagsasabing, Lord, tulungan mo ako. At minsan, iyan na ang pinakamagandang panalangin. Kapag pagod ka na, Lord, tulungan mo ako. Kapag hindi mo na alam ang gagawin, Lord, tulungan mo ako. Kapag natatakot ka, Lord, tulungan mo ako. Kapag bumabalik-balik ang tukso, Lord, tulungan mo ako. Kapag gusto mo nang sumuko, Lord, tulungan mo ako. Hindi kailangan laging maganda o mahaba ang panalangin. Kailangan lamang maging totoo ito. At dito natin makikita yung sinasabi ng word of the day natin ngayon, yung salitang kulit. Ang kulit. Pero hindi yung pangungulit na makuha lamang natin yung gusto natin. Ito yung isang uri ng banal na kulit. Ang pagpupursigi ng pusong ayaw bumitaw sa Diyos. Minsan nahiya tayong paulit-ulit na lumapit sa Kanya. Lord, ito na naman ako. Ito na naman ang hinihingi ko. Ito na naman ang problema ko. Pero baka ang sinasabi sa atin ng Ebanghelyo ngayon ay simple lamang. Bumalik ka lang. Manalangin ka ulit. Kumatok ka ulit. Humingi ka ulit. Umiyak ka ulit. Lumuhod ka ulit. Hindi dahil kailangan nating pilitin ang Diyos na ibigay ang gusto natin, kundi dahil sa bawat pagbalik natin sa Kanya, tayo mismo ang unti-unting binabago ng ating panalangin. Sa huli, sinabi ni Jesus sa babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. At gumaling ang kanyang anak. Napakagandang twist ng ating kwento. Yung babaeng gustong paalisin ng mga alagad, ay siya ngayong pinuri ni Jesus. Ang babaeng tila hindi pinapansin ay naging halimbawa ng dakilang pananampalataya. Ang kanyang pangungulit ay hindi kawalan ng respeto. Ang kanyang pagpupursigi ay pagpapahayag ng isang pananampalataya nagsasabing, Panginoon, Ikaw na lamang ang pag-asa ko, kaya hindi ako aalis sa iyo. Madaling maniwala kapag mabilis yung sagot. Madaling magpasalamat kapag dumarating ang himala. Madaling sabihin, oh, God is good, praise the Lord, kapag maganda yung mga nangyayari. Pero paano kung wala pang sagot? Doon nasusubok ang pananampalataya. Faith is not only believing that God can. Faith is trusting God even when He has not yet done what we are asking for. May mga panalangin mabilis sagutin, may mga panalangin matagal, may mga panalangin iba ang sagot sa inaasahan natin, at may mga misteryong marahil ay hindi natin lubos na maunawaan. Pero hindi tumitigil ang Diyos sa pagiging mabuti dahil lamang hindi natin nauunawaan ang kanyang katahimikan. Kaya ang kulit ngayon ay banal na pagpupursige. Kapag walang sagot, manalangin ka pa rin. Kapag tahimik ang Diyos, magtiwala ka pa rin. Kapag may nagsabing sumuko ka na, kumapit ka pa rin. Kapag nadapa ka, bumalik ulit. Kapag pakiramdam mo, hindi ka karapat-dapat, lumapit pa rin. Dahil minsan, ang pinakamagandang ebidensya ng pananampalataya ay hindi ang himalang natanggap natin, kundi ang katotohanang
hindi tayo umalis habang hinihintay natin ang himala. Kung may isang bagay tayong dapat tandaan tungkol sa babaeng Kananea na ito, hindi siya umalis. Tahimik si Jesus, hindi siya umalis. Pinapaalis siya ng mga alagad, hindi siya umalis. Nasubok ang kanyang pananampalataya, hindi siya umalis. At sa huli, narinig niya mula mismo kay Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Baka iyan din ang paanyaya sa atin ngayon. Hindi natin kailangan maintindihan ang lahat. Hindi natin kailangan malaman kung ilan o at kailan darating yung sagot. Hindi natin kailangan makita agad ang himala. Huwag lamang tayong umalis kay Jesus. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano ang matagal ko nang ipinagdarasal na halos sukuan ko na? Isang tao ba? Isang relasyon ba? Isang problema sa pamilya ba? Isang pangarap ba? Isang sugat? Isang pagbabagong matagal ko nang hinihintay? At kung tila tahimik pa rin ang Diyos, kaya ko pa bang sabihin, Panginoon, hindi ko pa nakikita yung sagot pero hindi ako aalis. Magtitiwala pa rin ako sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, may mga pagkakataong napapagod akong manalangin, lalo na kapag tila tahimik ka. Turuan mo akong maging katulad ng babaeng Kananea, mapagpakumbaba, matatag at hindi sumusuko. Kapag wala akong nakikitang sagot, palalimin mo ang aking pagtitiwala. Kapag gusto ko nang bumitaw, hawakan mo ako. At sa lahat ng aking hinihintay, turuan mo akong maniwala na naririnig mo ang bawat panalangin. Hindi mo ako pinababayaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization. Ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.